Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1780. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa Universal Partnership of Profits. Ano nga bang meron sa Universal Partnership of Profits at anong pinagkaiba nito sa 1778 at 1779? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1780. A universal partnership of profits comprises all that the partners may acquire by their industry or work during the existence of the partnership. Movable or immovable property which each of the partners may possess at the time of the celebration of the contract shall continue to pertain exclusively to each, only the use of right passing to the partnership. So dito sa article na to, dinidiscuss ang isa pang kind ng universal partnership, which is universal partnership of profits. So universal partnership of profits. Yan. Ano naman ang meron dito? Unlike 1778 and 1779, which talks about universal partnership of all present property, dito sa 1780, pinag-uusapan na yung mga properties yung mga properties ng partners ay hindi yun mako-contribute sa partnership, only those that may acquire by their industry or work during the existence of the partnership at yung usufruct lang ng paggamit. Ibig sabihin, ang kino-contribute lang ng mga partners dito ay yung usufruct and yung profits na pwedeng ma-earn during the existence of the partnership dahil doon sa paggamit ng mga properties ng mga partners. Okay? For profits, for the use of property owned by the partners. Owned by the partners. So, ibig sabihin, hindi dito automatic mako-contribute yung mga properties ng partners, yun lang karapatang gamitin. Okay? Pag sinabi kasing usufruct, ito yung right to use. Yan. Okay? So ulitin natin, ang concept ng universal partnership of profits ay lahat ng partners yung kanilang property during the celebration of the contract ay yung use ng mga properties na yun yung i-contribute sa partnership. Tapos kung meron silang kinikita dahil sa paggamit nun, mapupunta yun sa partnership din. Okay? So again, anong mapupunta sa common fund? Okay? Common fund. Kasi doon sa universal partnership of all present property, deemed contributed lahat ng properties na pagmamayari ng mga partners during the execution of the contract. Maliban na lang kung afterwards may ma-inherit sila or may nag-donate sa mga partner, yun, hindi yun mapupunta sa partnership kahit na merong stipulation. Pero yung mga bibilhin nila sa mga kasunod, pwedeng mapunta sa partnership yun basta merong kasunduan. Dito sa Universal Partnership of Profits, ano nga ba yung mga napupunta sa partnership? Again, una, yung profits acquired by the partners by their work or industry during the existence of the partnership. So again, profits acquired during the existence of the partnership. Yan. Yung pwedeng kitain during the existence of the partnership. Okay? So, profits acquired by the partners. Bukod pa yung kikitain mismo ng partnership dahil sa ginagamit nila yung property ng mga partners. Halimbawa, si partner A, meron pa siyang trabaho outside the partnership. Kumbaga, may iba pa siyang pinagkakakitaan. Siguro siya ay empleyado. Okay? Tapos siya isang partner sa partnership. Yung pwede niyang swelduhin sa trabaho niyang gagawin outside the partnership, mapupunta yun sa partnership. Kasi sabi dito, profits acquired by the partners during the existence of the partnership dahil sa kanilang trabaho, work or industry. Okay? Work or industry. Ibang usapan yung halimbawa
may biniling property si partner after the partnership execution, tapos may kinita yung property na yon. Ibang usapan yon kasi hindi yun work or industry. Okay? Pero kapag work or industry, let's say salary, okay? Even yung mga bonuses nila sa kanilang trabaho, mapupunta yun sa partnership kahit walang stipulation. Pero kung halimbawa, meron silang napanalunan, okay? Sila ay nanalo sa loto, hindi yung kasama kasi hindi yun work. So yung mga acquired by chance, hindi yung kasama. Excluded yung mga by chance or lucrative title. Yung mga donation, lucrative title. So hindi kasama yung mga yung mga napanalunan ng mga partners sa isang loto, sa isang raffle, kasi hindi yun pinaghirapan. Okay? Hindi yun work or industry. Pangalawa, yung usufruct. Usufruct of properties belonging to the partners. Properties belonging to the partners. Okay? No, at the time of the constitution of the partnership. Tatandaan yung at the time of the constitution. Kasi pwedeng magkaroon pa rin sila ng property after the constitution. Okay? Hindi na yung kasama, hindi na yung pwedeng gamitin. Kasi ang sinabi lang dito, yung mga properties na pagmamay-ari ng mga partners, nung sila ay nagbuo ng partnership or bumubuo pa lang sila ng partnership, pwedeng gamitin yun ng partnership. Okay? Tapos yung kikitain doon, yun, mapupunta sa partnership. Okay? Mapaano yan mapa immovable or movable. Okay? Pwedeng movable or immovable. Kung may sasakyan ng mga partners, gagamitin yun ng partnership. Pwedeng pagkakitaan ng partnership yun. Kung may lupa yun or may building or may apartment, pwedeng gamitin yun ng partnership para pagkakitaan nila. Okay? Kasi nakalagay dyan, which each of the partners may possess at the time of the celebration of the contract. Pero, yung ownership ay sa partners pa din. Yun lang right to use ang mapupunta or makakontribute sa partnership. So, ownership still na kay partners pa din. Wala sa partnership. Unlike 1778 and 1779, yung ownership nata-transfer sa partnership. Kasi deemed contributed nga. Okay? Pangatlo, ano pa yung mapupunta sa common fund? Eh di yung profits and fruits. Okay? Profits and fruits. Okay? In 1 at saka 2. So kung may kikitain, yung mga properties na ginagamit ng partnership, mapupunta yun sa partnership. So kung yung lupa, kinontribute yung paggamit ng lupa tapos tinaniman, nagkaroon ng fruits, nagkaroon ng mga crops, sa partnership ang punta nun. Okay? Ayan. Tapos, yung pang-apat, if stipulated. Ito kapag stipulated lang. Okay? Kapag stipulated, yung mga profits and fruits acquired after the Constitution. Okay? Profits and fruits, okay, of properties acquired by each partner or by the partners after the constitution of the partnership. Ibig sabihin, kung hindi nakasulat na lahat ng kikitain ng mga properties na binili or na-acquire ng partners after the constitution of the partnership, kung walang nakasulat, hindi yung kasama. Kailangan i-stipulate yun. Eh paano naman sir kung halimbawa yung property na-acquire ni partner through inheritance and donation, tapos kumita yon? Pwede bang isama yun sa partnership? Kung nakasulat, pwede. Kasi nakalagay dito, profits and fruits of properties acquired by the partners after the constitution of partnership, pwedeng mapunta sa partnership.
So regardless kung na-acquire man 'yan through inheritance, through donation, yung fruits at profits lang naman ang mapupunta sa partnership kung nakasulat. Pero yung property kahit nakasulat 'yan hindi puwede nga. Kasi nga, sinabi na rin naman ng 1778 at saka 1779, yung mga properties acquired through donation and inheritance ay hindi puwedeng, i-contribute sa partnership or hindi siya puwedeng angkinin ng partnership kasi hindi sila definite, hindi sila known or certain during the constitution of the partnership. Kaya again, ulitin natin, sa universal partnership of profits, ang napupunta sa partnership ay yung mga usufruct lang, yung right to use ng properties ng partners, hindi yun yung ownership hindi mapupunta sa partnership kundi ang usufruct lang. Tapos kung kumikita ngayon yung paggamit ng properties, eh di sa partnership yun. Tapos kung si partners may iba pa siyang pinagkakakitaan na trabaho through work or industry, yun sa partnership din yun, kahit hindi yun nakasulat. Mga pera lang yung mga napanalunan sa lotto. Okay? Tapos yung mga profits and fruits ng mga bagong bili or na-acquire after the constitution ng mga partners ay kung nakasulat kasama rin yun sa partnership. O bigyan natin ng example para malinaw tayo. So halimbawa, meron tayong dalawang partners, si A at saka si B. Si A, meron siyang truck, meron din siyang building, okay? Tapos si B, meron siyang lot or farm, tapos meron din siyang building. Yan. So yun yung mga properties ni A and B. Ngayon, um, pag universal partnership of profit, ang may enjoy lang, ang mapupunta lang sa common fund ay yung usufruct. Okay? Yung right to use. Okay? So ito lang mapupunta sa partnership. Yan. Tapos, halimbawa, during the first year, after the constitution, ito na yung after, after, okay, after the constitution, nagkaroon ng income mula sa truck. So rent income from truck, okay, and building. Yan, pinaupahan yung truck tsaka yung building. Tapos nagkaroon ng vegetable crops yung farm, okay? Nagkaroon ng vegetable crops yung farm, okay? Tapos si A bumili ng apartment, okay? Bought an apartment. Ito yung mga nangyari ng unang taon. And then si apartment nagkaroon ng income. So rent income from apartment. Yan. Tapos si B naman, nagkaroon ng donation. B received another farm, okay, through inheritance. So meron siyang namana sa kanyang magulang na isa pang farm. Tapos itong farm nagkaroon ng rice or corn harvested from the farm. So yung farm nagkaroon ng mais tapos hinarvest yun. Tapos si A, meron pa siyang part-time work. So A earns salary from part-time work. Yan. Let's say siya isang teacher. Yan. Tapos itong si B, nanalo sa Lotto. Won first prize in Lotto. Yan. Naging milyonaryo si B. Instant milyonaryo, ano? Alin dito ngayon yung mga partnership? So, alin ang kay partnership at alin ang hindi? So, lagyan natin ng number ito. Yan. Para mas malinaw. Yan. So, una, yung mga
income mula dun sa use of RAC, sa partnership yon. Okay? So therefore, itong number 1, yan. Yung number 2, yan. Matik yan. Kahit hindi naka-stipulate, yung use of RAC, may income doon. So yung income mapupunta sa partnership. Okay? Ayan. Ano pa? Yung paggamit yung paggamit ng mga properties. So, yung number 1 tsaka number 2, yung fruits, yung profits, and use of RAC. Yan. Yan ang napunta sa partnership. Okay? Ginagamit yung truck, tsaka yung building, tsaka yung farm para pagkakitaan. Therefore, yung profits nun sa partnership yon. Pero yung ownership sa partners. Okay? Ownership sa partners. Okay? Yan. Hindi yung mapupunta sa partnership kasi nga universal partnership of profit. Ano pa? Si A bumili ng apartment. Okay? Saan mapupunta yon? Yan. So dahil na-acquire yan after, okay, hindi na yan sa partnership. So itong number 3, sa partners na to, okay? Ito namang number 4, yung rental income mula doon sa binili, pwede yung mapunta sa partnership if stipulated. Okay? Pero kapag hindi, if not, sa partners yon. Okay? Itong number 5, yung natanggap ni B mula sa inheritance. Okay? Natanggap ni B yan dahil sa inheritance. Hindi yan sa partnership. So therefore, that is part ng ownership ni partner B. Okay? Yan. So hindi yan kay partnership. Okay? Yung number 6, yung corn harvested, pwedeng mapunta yan kung stipulated. So yung number 6, if stipulated. Okay? Pero kung hindi, sa partner. Yan. Yung number 7, yung kinikita ni A mula sa mga part-time work niya, dito yan sa partnership kahit hindi naka-stipulate. Okay? Kasi nakalagay, yan na nga yung sinasabi natin, all that the partners may acquire by their industry or work. Yan, sa partnership yan. Tapos si B naman nanalo sa loto, yan. Hindi yan pwedeng isama sa partnership kasi chance yung pagkaka-acquire niya at hindi work or industry. Okay? So, yan yung example natin ng 1780 para mas maging malinaw tayo, no? Ulitin natin, yung mga properties, safe yan, pagmamayari pa rin ng partners. Pero yung right to use or use of RAC, partnership yan. Okay? And then kung gagamitin yan para pagkakitaan, sa partnership din ng profits. Okay? Yung mga nabili or na-acquire, okay? After the constitution of the partnership, mananatili yung sa partners since na-acquire nga sila after the constitution. Pero yung mga kikitain mula dun sa mga bagong billing properties, pwedeng mapunta sa partnership basta nakasulat. Mapera na lang kung natanggap yung mapera na lang kung yung income or profit ay dahil sa chance or lucrative title. Okay? So dito nagtatapos yung 1780. I hope meron ako nagdagdag sa inyong bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo naguguluhan ka, ulitin mo na yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!